mga natutunan nyo doon na sa tingin nyo merong nakakaangat po talaga yung Australian Coast Guards dito po sa atin sa bansa, lalo na ngayon kailangan po namin ang inyong serbisyo dahil nga ang dami ng gugulo sa ating katubigan, ano? Ano po yung nabaon nyo po mula Australia patungo po dito? And I'm sure po, isa-share nyo rin po sa ating mga kasamahan sa Coast Guard sa Pilipinas. Sa palagay ko po, ang natutunan ko talaga doon is that maritime governance is not just about a territory or the law itself. It is about people, the fishermen, the coastal communities, the travelers who rely on safe seas. So, governance ensures food security, the safe transport of goods and services, and the protection of our marine environment. So, na-inspire po ako dahil sa simula pa lang ng orientation namin, nagkaroon kami ng welcome to country, a ritual from the University of Wollongong. And then, every time na may event doon, palaging may acknowledgement of country. So, pinapakita doon na Australia, an Australian country, as advanced as it is, lagi lang tinitingala or lagi nilang nire-recognize yung past and present custodians of the land. So, Oo. So Captain po, gaano katagal po yung naging kurso niyo po? How long were you in Australia sa pag-aaral? year po yung talagang academic journey namin. Kasi sa simula, meron kaming introductory academic program. We started last January 2025 and then natapos February, and then the master's program followed. So total po, how long were you in Australia po? A year po. 1 year. Kayong tatlong babae po. Yes, ma'am. Ilan po kayo sa inyong class? Almost 20 po yung sa maritime policy class namin. Pero yung ibang classmates namin na Australian Navy, they're joining online. Okay. And I was wondering kung meron transfer of information po ito. Kayo ba ay parang trinain, kayong tatlo, para po pagdating nyo po dito sa Pilipinas, pwede nyong i-share. May mga modules na pwede nyong i-share sa inyong mga kasamahan sa Philippine Coast Guard. Yes po. Right now, nasa stage ako ng integration ng mga natutunan kong lessons doon para sa policies ng aming district dito sa Southwestern Mindanao. For example, in the aftermath of the MV Tricia Kirsten 3 incident, pansin ko po na kahit wala pa ako nung time na yun, hindi pa ako nag-aboard dito, hindi pa ako nag-duty. Ang nakikita ko doon, kailangan yung pag-respond namin sa incident ay survivor-centered, trauma-informed, and culturally sensitive. Kasi iba po ang bawat district kasi ng Philippine Coast Guard sa iba-ibang rehiyon, iba-ibang dynamics po at culture ng mga tao ang nakakasalamuha namin.